Good morning, teacher and classmates. Group Egypt will now present its painting presentation. Please listen and be quiet. Thank you. The presentation will now start, starting with the Pyramids of Giza. Pyramid of Giza. Ang mga pyramids ay itinayo bilang mga libingan para sa mga parao sa mga hari ng sinaunang Ehipto. Ang pinakamalaking piramid ay tinatawag na Piramid ng Khufu o Great Pyramid. Ay itinayo noong ika-2250 BC at ito ang pinakamataas na gusali sa buong mundo. Noong panahon na iyon, ang Piramid ng Khafre na sumunod sa laki ay itinayo para kay Parao Khafre, samantalang ang Piramid ng Menkaure ay mas maliit kumpara sa dalawa. Ang mga pyramids ay ginawa mula sa malalaking bloke ng bato na tinatawag na limestone. Ang mga bato ay mabigat at kailangang ilipat sa itaas sa pamamagitan ng paggamit ng malalaking talampakan, mga rampa at malalaking grupo ng manggagawa. Ang presisyon ng pagkakakonstruct ng mga pyramids ay patunay na ng mataas na antas na kaalaman at teknolohiya ng mga sinaunang Ehipto. Ang Great Sphinx ay isang isfraktaktura na nag-iimahe ng isang malaking leon na may mukha ng tao at ito ay ginawa noong early Egypt na tinatawag na the Old Kingdom. At ang haba ng buntot hanggang daliri ay umaabot ng 73 metros na haba at sa katangkaran umaabot ito ng 20 metros ng haba at ito'y pinaniniwala ang ginawa noong ika-2500 BC. Ang Ilog Nile. Ang Ilog Nile o Nile River, kung tawagin sa English, ay isang pinakamahalagang ilog sa mundo. Ito ay malawak at malakas at nakakaahon ng maraming lupa at pagkain sa buong Egypt. Ang ilog ng Nile ay magagamit para sa pagsasaka at pangingisda at ito ay isang mahalagang daanan para sa larangan at paglalakbay at kalakalan. At ang ilog na to ang pinakarason kung bakit naging sibilisasyon ang Egypt. Ang hieroglyphics ay isa sa mga kontribusyon ng kabahang Egypt dahil nakatulong ito sa pagkilala sa istorya ng Egypt at pati na rin sa lingwahe. Binubuo naman ito ng 7,000 na magkakaibang karakter at sinimulan nila ito gamitin sa panahon noong ika-322 BC. Ang pag-aaral naman ay isang usong kontribusyon ng Egypt dahil dati ito ay grabe importante sa pagsasaka ng mga kakanin at kahit ngayon ay ginagamit pa rito ng mga tao sa pagsasaka upang mapadali ang pagtatrabaho at mas madami ang makukuha na anihin. Mummy. Ang mga mummies ay isang mahalagang kontribusyon ng Egypt sa field of science. Nagagamit ito ng mga researchers upang makilala ang natural na preservation ng katawan ng tao at kung tawagin naman sa English ay mummification. At pinaniniwala ang ginagawa lang to ng mga mayayaman sa Egypt kapareho ng pharaohs at mga aristocratic na pamilya. Ang procedure na ito ay tinatanggal ang laman loob ng katawan at iniiwan lang ang puso dahil pinaniniwalaan nila na ito ang kabuuan ng tao hanggang kamatayan. Ang kalendaryo ng Egypt ay isang solar na kalendaryo kung saan binabase ang kalendaryo sa season. At ang dami naman ng araw ng kalendaryo ng Egypt ay magkapareho sa atin kung saan merong 365 days. Itong contribution ay napakalaki sa pagkikilala sa kultura ay sistema ng Egypt, pati na rin sa atin kung tayo ay nag-aaral sa mga kalendaryo.
Ang pharaohs ay mga leader ng Egypt. Hindi kapareho ng ibang kabiasnan pagkat sa Panginoon na pinaniniwalaan ng espiritual. Ang pharaoh ay isang Panginoon sa lupa na pinaglilingkuran at pinupuri ng mga Egyptian. Nagsimula ito ng isang pinaniniwalaan na Panginoon ay binigay ang trono at kaharian. Tinawag nila siyang Pharaoh. Ang panghuling Pharaoh na namuno sa Egypt ay si Cleopatra. At ito na po ang wakas. At tignan nyo na rin po ang aming ginawang painting. Baka may matutunan pa po kayo sa aming ginawang imahe. Salamat po sa pakikinig at hinhope ko po talaga na na-enjoy nyo po ang aming gawa kahit hindi perfect. Goodbye and be happy.